sa amin, pusong dalisay ang aming nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa amin. Ang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri, sa'yo lamang alam. Handog ko'y pagpupuri, sa'yo lamang alam. Amen. Praise the Lord. Tunay na yan ang ating handog na pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. At sa hindi po pagkaabala mga kapatid, ay po kayong ayayahan sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Revelation chapter 10 verse 8 to 11. Kukuha po tayo ng teksto sa aklat na ito. So hindi po nagkataon na Revelation din yung babasahin natin, sapagkat yan po ay kagaya po ng ating napakinggan ay napakahalaga po ng kapahayagan sa uling mga araw na ito. Amen? Sabi rito sa Revelation chapter 10 verse 8 to 11, sabi rito, "And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many angels and nations and tongues and kings." Can we say amen? Tayo po ay saglit pa na yumuko at dumalangin sa Panginoon. Nahingin po natin ang pagbabasbas o pagpapala ng salita po na ating binasa sa umagang ito. O dakilan naming Diyos, Ikaw ang author at finisher ng aming mga buhay. Ikaw ang may akda ng buhay na ito, Panginoon. Ikaw ang may layon, sapagkat kung paano namin nalalaman na before the foundation of the world, meron ka ng kaisipan, Panginoon, kung paano mangyayari ang napakaraming mga bagay na ito. Pinapangyari mo lamang ito, Panginoon. At ang revelation, Panginoon, ay yung inihahayag sa amin sa uling mga araw na ito, ay nais mo na makita na ito ay ipinamumuhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, amin pong hiling na Ikaw po nawa ang siyang magpala. Ikaw po ang magbukas, Ikaw po ang maghimay, Ikaw po ang magturo, Ikaw po ang makita sa aming kalagitnaan. Sapagkat kung hindi po Ikaw ang makikita, Panginoon, na gumagawa sa kalagitnaan namin, O Lord, kagaya po ng binasa kanina, ito ay walang kabuluhan lamang, Panginoon. Kaya Ikaw po ang nais naming makita, Ikaw po ang nais naming mapakinggan, Ikaw po ang nais namin na magturo sa amin, sapagkat kung hindi po Ikaw ang magtuturo, Lord, sayang po ang pagkakataon na ito. Kaya Lord, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo. Amin po itong tinataas sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Maging po ang mga kapatid namin na nakikinig sa live streaming, sa man sila naroon, Lord, ay nawa bigyan ng importansya ang iyong salita. Makinig ng maayos kung paano kami nandirito, Panginoon, nakaupo ng tama at nakapanamit ng tama, gayon din nawa sila, Panginoon, sapagkat ang gawain na ito ay binibigay mo sa amin para magkaroon kami ng access, Panginoong Diyos, sa iyong banal na salita. Sabi nga, Panginoon, kung paano ikaw ay banal, gayon din naman kami, Panginoon, magpakabanal. Kaya sa umagang ito, amin po itong tinataas sa iyo at may balik lamang po sa iyo ang pagkakatiwala sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Amen. Ating palakpakan po ating Panginoon. Amen.
At malaya po kayong makakaupo mga kapatid sa umagang ito. At yung isang mic, Bar Edison, Bar Chot, pwede bang paki-prepare yung isa nito? Kasi ito pong isa nating mic ay medyo matagal na po nating ginagamit mga kapatid. Since 2022, ito na po yung main, ito yung sa MC, ito yung sa song leader. Sa lahat, pasimula hanggang sa pagtatapos, ito po yung ginagamit natin. Kaya napag-isipan po namin, napag-desisyonan po namin na baka pwede naman natin itong papagpahingahin at yung isang mic naman na quality yung gamitin natin. So habang hinihintay natin yung ating kapatid, ay mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta po ang bawat isa? All is well ba mga mahal na kapatid? So paki-set up na lang Brother Edison. So nawa lahat ay maayos ang kalagayan. Amen. So tayo po ay pinagpala kanina. At nawa po sa oras na ito ay ganun din po ang matanggap po ng bawat isa atin. So nais ko lang po mga kapatid na ipahayag din sa inyo. Tutungo na rin po tayo sa ating title. So medyo kakaiba lang kasi ako nga mismo mga kapatid ay Ako nga mismo mga kapatid ay nahihirapang i-digest kagaya nga po ng ating binasa na matamis sa ating bibig pero nang ito ay pumaroon na sa ating sinapupunan, ito ay naging mapait mga mahal na kapatid. So ang ating pong title ay medyo kakaiba. So ito po ay galing din naman sa message ng prophet. So spiritual gastronomics. So spiritual gastronomics, pwede bang pakitype ng ating kapatid para makita natin yung title, yung spelling. So spiritual gastronomics at mayroon po yung subtitle na steering. So marahil magtataka kayo, ano ba yung gastronomics na yan mga kapatid? So yan po kasi ay nabanggit ng prophet at nang makita ko po ang bagay na ito, inaral ko ano ba yung ibig sabihin nito. At sa panahon na yon mga kapatid ay nagawang makabuo ng paksa sa biyaya at tulong ng Panginoon sapagkat sa katotohanan mga kapatid ay nahihirapan po ako mag-prepare, di ko alam po anong dahilan. So nakapag-prepare po ako ay siguro alas 12 na. Nagbasa na ako maghapon, simula nung hapon na pagka-uwi namin nagbasa na ako, nagbulay-bulay na. Pero talagang hindi pa siguro panahon at pagkakataon para magkaroon tayo ng inspirasyon dahil alam natin na ang Diyos ay naglalagay ng inspirasyon sa tamang pagkakataon. At yung hindi po tayo makakapaghintay sa bagay na yan ay marahil tayo ay magiging sinasabi na mapapangunahan po natin kung ano yung bagay na nais ng Panginoon. So Sister Jenica, pwede mong pakinggan kung meron bang echo yung ating audio kasi yun po yung naging issue nung nakaraan. So, wala yung ating kapatid, Brother Ochot, sabagat siya po ay teacher sa baba, sa mga bata. So, nawa, yung mga operator natin ay higit pang palaguin ng Panginoon how to operate at paano i-settle ang napakaraming mga bagay. So, spiritual gastronomics, mga mahal na kapatid, at mayroon pa mga subtitle yan na steering. So, ano po ba yung ibig sabihin yan, mga mahal na kapatid? At yung ating po muling babasahin bago natin bigyan ng pansin ang title natin, so subtitle, semicolon, steering. Okay, so yan po yung title natin mga kapatid. So medyo kakaiba. So yan po ay galing sa mensahe at ayoko rin pong lumayo sa mensahe na ating tinanggap sa uling mga araw na ito sapagkat napakalaga po ng kapahayagan kagaya ng binanggit ng ating kapatid dahil alam po natin sa uling mga araw na ito na tayo ay nagkaroon ng pagbabago sa ating takbo ng ating gawain at muli na binigyan ng malaking pagpapahalaga ang mensahe. Kaya ayoko rin po na lumayo sa message ng prophet na ibinigay ng Diyos sa uling mga araw na ito. So basahin ulit natin mga kapatid sa Revelation chapter 10 sapagkat ang gastronomics po mga mahal na kapatid ay mayroong kinalaman sa pagkain. Mayroong kinalaman sa paano natin dinadigest ang mga salita ng ating Panginoon.
So sabi po rito, "In the voice which I heard from heaven, spake unto me again." So nagsasalita ang tinig na ito, which is ang ating Panginoon, nangungusap kay Juan na minamahal, and said, "Go and take the little book." So yung maliit na aklat na ito ngayon ay bukas sa kamay ng anghel na nakatayo, standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, "Give me the little book." And he said unto me, "Take it and eat it up." So kunin mo at iyong kainin. "And it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." So madaling salitain, pero mahirap i-digest. "And I took the little book out of the angel's hand." So ito na yung ginawa ni Juan, dahil yung verse 9 ay utos pa lamang ito, pero nang gawin na ito ni Juan nandito, "And ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nation and tongues and kings." So bigyan lang po natin ng ibig sabihin ang gastronomy. So meron po kayong mga dictionary sa inyong mga cellphone na download, Merriam-Webster o ano pang mga dictionary, pwede nyo masundan mga kapatid. Sapagkat di na po ako nakagawa ng PowerPoint, kagaya nga po ng aking binabahagi ay dumating po yung inspirasyon na ito ay kagabi ng halos madaling araw na mga kapatid. At salamat pa rin sa Panginoon sapagkat siya ay nagbibigay ng mga salita na kanyang ibabahagi sa bawat isa atin. So gusto ko lang pong marahil makita nyo po na hindi po ganun kadali magbigay ng mga pangangaral sapagkat ito po ay hindi bastang iniisip lamang ng tao, kundi ito ay hinihingi sa Panginoon. Di ba? Ilang mga araw na pinag-aandaan, magtatanong sa Panginoon, "Lord, ano ba yung nais mong ipahayag sa amin?" Di ba? It takes time, mga mahal na kapatid. Pero kung wala talaga, hindi pa panahon, wala tayong magagawa. Yan po yung kahalagahan na mayroong Diyos tayong pinaglilingkuran. Amen? Mayroong Diyos na dumirinig ng ating dalangin. Gusto ko sanang ipasa na to kay Kuya Ryan, mga kapatid. Pero sabi ko, hihintayin ko kung ano yung ibibigay ng ating Panginoon. Simple man o anumang bagay, Lord, hayaan na ito ay pangyarihin mo kung ano yung kalooban mo sa aming mga buhay. So yung gastronomy, so pwedeng hanapin yan ng ating kapatid sa online. So gastronomy, mga mahal na kapatid, sabi sa Ingles ay the art or science of good eating. So yan daw po ay isang art, isang ano ba yung Tagalog ng art? Kaya pag-aaral, mga kapatid, is an art or science or pag-aaral kung paano yung mainam na pagkain. So sabi diyan, the practice of or art of choosing, cooking, and eating good food. So yan po yung ating title, mga kapatid, Spiritual Gastronomics. So yung gastronomy ay pag-aaral daw ito, pagpapractice kung paano yung tamang pagkain, yung tamang diet, mga mahal na kapatid. So marahil ay diyan muna tayo tumingin, mga kapatid, sapagkat bago tayo lalayo, bago natin ito palalawakin, ay kailangan natin maintindihan ano ba yung tama at paano ba ito nagpa-function at gumagana sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil kung hindi natin alam yung mabuting pagkain, paano natin ito kakainin? Di ba? Kung paano natin inaalam ano ba yung nutrients, ano ba yung benefits ng pagkain na ito, hindi natin masasabi na yung pagkain na yan ay mabuti. Kung wala po tayong gagawin na pag-aaral, mabuti ba yung salita, mabuti ba yung pagkain na ito, mabuti ba yung prutas na ito, dahil kung hindi po natin naalamin kung ano yung prutas na ito, baka yung kinakain natin mayroong lason. Ganoon po kahalaga, mga mahal na kapatid, na sa uling mga araw na ito ay maging mapanaliksik tayo. Diba? Maging mapanaliksik po tayo, mga mahal na kapatid, sapagkat napakaraming pagkain, lalong-lalo na sa panahon natin,
Mag-online ka lang, mag-Facebook ka, madami kang makakain spiritually. Makakain mo yung mga salita ng mga denomination, makakain mo yung salita ng mga unbeliever, makakain mo yung salita ng mga politiko, lalong-lalo sa panahon natin. Di natin matukoy kung ano yung fake news. Kagaya ng mga ginagawang TRICOM, QUADCOM na ginagawa ng mga congressman natin, mga senador natin. Kung hindi po tayo magiging mapanaliksik at aalamin kung ano yung katotohanan, madadaya tayo, mga kapatid. Can you agree with me? Kaya napakahalaga na mayroong salita at mayroong liwanag sa salita. Sabi nga ng prophet, kailangan yung glow, yung makita natin, hindi yung glare. Diba? Hindi yung sinag lang, kundi yung talagang nagliliwanag na salita ng Diyos, hindi yung anino lang, mga kapatid, kundi yung katotohanan mismo ng salita ng Diyos. So gastronomy is the art or science of good eating. So sabi pa rito, gastronomy is the study and appreciation of the relationship between food, culture, and society. So yan daw po yung ibig sabihin ng gastronomy, ay pinag-aaralan dito, ina-appreciate kung ano yung relasyon ng pagkain sa kultura at yung mga tao na nandoon. Kagaya sa atin, bilang Bicolano, tanyag tayo sa salitang Bicol Express. Mahilig tayo sa mga maanghang. Dati mahilig ako sa maanghang, pero nung magkaroon na ng problema sa aking tiyan, so control muna. So ganun po yung ginagawa natin. Kapag ka hindi hiyang yung pagkain sa iyo at nagdudulot ng hindi tamang kalalagayan sa iyo, mayroon kang gagawin, mga kapatid. Nasusundan? Kaya dapat pala inaaral natin, ano ba yung kailangan kong pagkain? Hindi kung ano lang yung ibigay sa iyo, kakainin mo agad. Kailangan mo muna magtanong, lalo na kung hindi pamilyar sa iyo, yung pagkain na nakahapag. That's right. Lalong-lalo na kung ikaw ay pupunta sa ibang lugar. Sorsogon, at kung ano pang mga lugar, dahil alam naman natin, nung kami po ay magkaroon ng seminar doon, 5 days, mga kapatid, hindi po kami basta-basta kumakain sa labas, sa gilid-gilid, sapagkat napakahirap na. Mayroong mga balita doon na pwedeng malason ka daw, o kung ano pang mga bagay. So kailangan nating alamin, kagaya ng ating pinag-aaralan, yung relasyon ng pagkain, yung kultura, and society. So alam natin to. Kung titingnan natin sa espiritual na kalalagayan, alam natin yung kultura na meron tayo. Yan yung kultura ng Diyos, mga mahal na kapatid. Yung society ng mga mananampalataya, aalamin natin ano ba yung nakakabusog sa atin. At kung nabubusog tayo, mga mahal na kapatid, dapat mayroong nakikita sa ating pisikal na pangangatawan, spiritually, dapat tayo ay nagkakaroon ng pagbabago. Dahilan, ano yung kinakain mo, kung ano yung kinakain mo, magiging gayon ka. Amen. Kasi kung puro ka panood ng mga Korean movies, magiging ganun ka. Mamaya, dadaanan po natin yan, sabi ng prophet, yung mga panunood ng mga ganyang mga bagay, ay madadaanan natin yan kasi pagkain yan, mga mahal na kapatid, ng ating kaluluwa. Kailangan nating aralin paano ba naapektuhan yung kaluluwa ng isang tao. So yung tao po ay mayroong 3 bahagi, yung katawan, yung kaluluwa, at yung espiritu. So yung kaluluwa, mga kapatid, mayroong 5 function. Amen. Nandyan pa ba kayo? Yung 5 function na yan, at yung katawan naman, yung body, ay mayroong 5 function din. Mayroong 5 senses. At yung 5 senses na yan ay ginagamit ng kaaway para pasukin yung ating kaluluwa. At ang Panginoon, ibang paraan gumagawa. Mula sa espiritu, papunta sa kaluluwa. Pero ang kaaway, mula sa katawan, papunta sa kaluluwa. Baliktad, mga mahal na kapatid. Kaya kung pinipid natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng ating pisikal na laman, nawa, nasusundan nyo, yun po yung makikita at mahayag sa ating kaluluwa. At isa sa bintana ng ating kaluluwa, mga mahal na kapatid, isa sa daanan para makita yung kaluluwa natin ay yung mata natin, mga kapatid. Kung ano ang palaging tinitingnan ng iyong mata,
papasok yan sa iyong kaluluwa. Amen. That's why yung pinahayag ng ating kapatid, the revelation, hindi lang yung physical na mata yung gagamitin natin, hindi yung spiritual eye. Amen. Spiritual eye na mabubuksan lamang yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay matatanggap mo sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. So matapos nating pakinggan ang salita ng Diyos, ano yung gagawin natin? Para higit pang mabuksan tayo, higit na mapid yung kaluluwa natin, gagawin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ko alam kung bukas tuloy yung bautismo. So yung bautismo sa tubig, mga mahal na kapatid, ay isang hakbang, unang hakbang, mga mahal na kapatid, para higit tayong makapasok sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Dahilan yung spiritual gastronomics, mga mahal na kapatid, hindi ka magkakaroon ng appreciation, kagaya ng ating binabanggit, na yung gastronomy is the study and appreciation of the relationship between food and culture in society. Kung hindi ka makakapasok diyan, mga mahal na kapatid, hindi mo may enjoy yan. At hindi ka lalago, hindi maabot ng iyong ng kalalagay, yung pinaka-stature of a perfect man ng iyong kaluluwa, ang bagay na ito kung hindi po tayo makakapasok. Kaya napakalaga po ng steps, 3 steps of grace, mga mahal na kapatid. Baptism, nandoon, justification, sanctification, and baptism of the Holy Spirit. So sabi pa rito, gastronomy, it involves exploring the art. So ini-explore yung art, science, and culture of food, including its preparation, presentation, and consumption. So dapat din pala alamin din natin yung paano ito prepare. Kung ito ba ay, kagaya meron tayo napapanood na pagka piniprepare yung pagkain na ito ay hindi hygienic, hindi malinis. Kailangan malinis itong piniprepare. Amen? Yung presentation dapat nandoon din. Di ba? And consumption, paano ba ito kinukonsume? Dahil kung hindi natin alam paano i-consume, sasabihan tayo ng makikita tayo ng iba na alam kung paano kainin yung pagkain na ito, sasabihan tayo ignorante tayo. Merong ganon, mga kapatid. Dahil kung hindi natin alam, kagaya ng crabs, kung hindi natin alam paano kainin yan, yan po yung ulam namin kagabi, kung hindi ka marunong kumain yan, matitinik ka, baka makain mo yung hindi dapat kainin, maging man yung tahong, maging man yung hipon, mayroon palang hindi kinakain sa mga bagay na yan, mga pagkain na yan, dapat alamin pala natin. Kasi baka yung basura, yung kaya yung nasa tiyan nila, kinakain din natin. Di ba? Yung tahong, yung green, may amoy yun kasi hindi dapat kinakain pala yun. Pero dahil hindi natin alam dati, kinakain natin lahat. Yung hipon naman, yung bituka niya na nandito, yung itim, dapat pala hindi daw yung kinakain. So dito natin makikita, mga kapatid, na dapat yung kinakain natin, pinag-aaralan natin. So yan po yung gagawin natin. Kasi kung tayo ay totoong mananampalataya ng Panginoon, kagaya ng sinasabi ng Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So kung hindi natin naaralin paano nangyayari yan, di ba? Di ba kung baguhan lang tayo, paano kung mapapakinggan, paano kung makakain ng salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig? Kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, hahanapin natin paano nagsasalita ang Diyos. Di ba? So hindi nyo po yan masusumpungan kaagad-agad na ang Diyos ay mangusap sa inyo ng direktahan. Kailangan mayroong propeta at yan na po papasok yung pag-aaral sa salita ng Diyos. Paano ba prepare ng Diyos yung salita para ito'y ating makain, mga kapatid? Mayroon siyang mga instruction at mayroon siyang mga chef cook. Di ba? Mayroon siyang tagapaghatid. At kung ano-ano pa na dapat dating maintindihan. Kagaya ng isang tahanan,
Hindi lahat ng bahagi ng tahanan pwede kang kumain doon. Kailangan mayroong tamang lugar kung saan kakain yung yung isang tao. Amen. Pwede kang kumain sa CR, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. That's right. Di ba? Kaya nyo bang kumain sa CR habang ginagawa nyo yung isang bagay? So gusto ko lang po ipakita sa inyo na dapat nating pag-aralan saan ba tayo kumakain. Napakahalaga ng salita ng Diyos, napakahalaga ng pagkakatipon. Amen. Napakahalaga ng lugar kung saan inahapag ng Diyos ang kanyang salita at doon tayo pinapakain ng Diyos. Diba? Kasi kung pababayaan natin ang pagkakatipon, mga kapatid, diba, habang nagtatawag yung nanay natin, yung tatay natin, mga anak, kakain na. Kung hindi ka susunod, mga kapatid, magpapaiwan ka sa pagkainan at minsan guilty tayo sa bagay na ito. Diba? Mauubusan tayo ng pagkain. At yung fellowship habang kumakain ay napapalagpas natin. So hindi ko yung binulay, pero ngayon dumarating, mga kapatid. Kaya nagigilty tayo minsan. So turuan nawa tayo ng Panginoon. At dapat din pala ma-appreciate natin. Hindi lang kung paano ito nilatagyan, kundi dapat ma-appreciate natin yung preparation, yung presentation, and consumption. Amen. At sabi pa rito, gastronomy is not just about fine dining or fancy restaurant. It's about understanding the significance of food in our lives. Di ba? Baka nakita mo lang kasi maganda yung pagkakaserve, maganda yung plating, kakainin mo na kaagad. Kailangan aralin mo din kung ito ba ay makakasama sa iyo o hindi. Kasi kung bawal yan sa iyo, mayroong steering na mangyayari sa pagkataong loob mo. O kaya mayroong steering sa iyong digestion. Di ba? Kaya yung ating title, mga kapatid, ay Spiritual Gastronomics. At mayroong subtitle na steering. Ano ba yung steering? So yan po yung nangyayari, hidden process, mga kapatid, na nangyayari sa atin, na kapag kumakain tayo, mayroong steering sa ating inner, mga mahal na kapatid, sa ating internal organs, na yan yung dapat nakikita natin. Halimbawa, yung pagkain ng simpleng gulay, linunok mo ng nilunok, hindi mo nginuya. Ano yung mangyayari sa'yo? Mabibilaukan ka at hindi madadigest ng tama ng katawan mo sapagkat hindi, di ba, hindi, sabi sa term natin, hindi nagusang o kaya basta ganon, hindi nadurog, mga kapatid. So hindi ito magpuproduce ng tama sa ating physical na pangangatawan. So darating yung constipation. Diba? Kala mo busog ka, busog ka, pero yung pangangatawan mo naman, hindi naman nagbenepisyo ng nutrients na mayroon doon sa pagkain. Nawa po, malinaw yung gastronomics. Amen. Amen. So malinaw yung gastronomics sa atin. So yung gastronomics na ito, marahil nakita natin sa literal, pero tingnan din natin sa spiritual na pagtingin, mga mahal na kapatid. So spiritual gastronomics, so combines food and spirituality. So exploring how food can be a source of nourishment for the soul and how mindful eating practices can enhance spiritual well-being. So mindful eating. So pinag-iisipan mo yung pagkain na kinakain mo. Yan daw po yung spiritual gastronomics. Mindful eating practices can enhance spiritual well-being. So, tingnan natin yung unang quotation ng prophet, yung unang quotation na ating inihanda sa umagang ito. Sa pangangaral ng prophet na The Marriage of the Lamb 1962, sa paragraph 214, so ito yung, dito ko po nakuha, mga mahal na kapatid, paano ba nagmula yung kaisipan na ito. So sabi rito, every Saturday night,
nagkikwento yung prophet, Mama said we needed a dose of castor oil. So binigyan niya ng pansin yung castor oil, mga mahal na kapatid, kasi napakahalaga din, maintindihan natin mamaya ano ba yung ibig sabihin ng castor oil, ano ba yan mga kapatid. So pinapakita ng prophet na ganito yung kalagayan nila dati nung sila ay nasa mahirap pang kalalagayan, wala silang ibang pagkain, at kung ano pa. So kung kayo ay nagbasa ng talambuhay ng prophet, maaalala nyo kung ano yung nangyari sa panahon na yan. So hindi sila magagandang pamumuhay, hindi maganda yung pagkain nila, hindi mainam yung pagkain nila. Kaya nangangailangan ng castor oil para ma-digest ng tama yung pagkain na kinakain nila. So, and I just can't stand the stuff even yet. So hindi daw matayuan ng prophet yung castor oil. Kasi sabi niya dito, and I have to take it. I'd come to her holding my nose like this. I'd say, Mama, I just can't take it. Kasi hindi niya matagalan yung amoy ng castor oil, mga kapatid. Kasi napakatapang nung amoy ng castor oil na ito. I said, it make me so sick. So yun yung nagiging reaksyon ng prophet, mga kapatid, na nagiging dinadala siya na parang mayroong sakit. She said, if it don't make you sick, it don't do you any good. Diba, papaisip ka, kung hindi ka, parang yung kaisipan ng prophet, kung hindi magiging ganoon yung pakiramdam mo, walang mabuting mangyayari sa kalagayan mo. Diba? Kasi minsan mga kapatid, yung mga herbal plant na iniinom natin, kagaya ng kamangkaw dati, di ba? Napakasangsang ng amoy na yan. Dati, nung tayo ay nagpapagamot pa sa albularyo, minsan yan ay inirereseta, kailangan mong lagain, kailangan mong durugin, palabasin yung katas, at kailangan mong inumin. Napakapait po niyan, mga kapatid. At kung hindi mo kayang inumin yan, hindi gaganda yung pakiramdam mo. Right? Kagaya nung yung dahon para sa ubo, mga kapatid, mapait din yun. Lagundi, at yung ano pang mga bagay na kailangan mong tiisin yung bagay na yun para makuha mo yung talagang nutrient, talagang kapakinabangan ng gamot na ito para sa iyong pangangatawan. Yan po yung ibig sabihin ng prophet. If it don't make you sick, so gusto ko lang pong sabihin, kasi yung prophet po ay hindi po nag-aral ng mataas yung pinag-aralan niya. Kaya minsan yung sinasabi niya ay ganyan, pero dapat nating maintindihan ano ba yung ibig sabihin niya, mga kapatid. So sabi pa rito, so I think that's the way with preaching the gospel. So ganyan din daw kapag ka ipinapangaral yung magandang balita, if it don't stir you up like a little bit, kung walang steering na nangyayari habang nakikinig ka ng pangangaral, wala kang nararamdamang kakaiba sa iyong kaluluwa, mga kapatid, dahil ang spiritual is preaching. So kung walang nagiging reaction ng iyong kaluluwa, sabi diyan, if it don't stir you up a little bit, get your spiritual gastronomics. So diyan niya po binanggit yan. At kung hindi yan gagana ng tama, mga kapatid, at magkakaroon ng reaksyon na make you a little sick, o kaya magiging uncomfortable ka to examine yourself with the Bible, walang magiging pagbabago sa buhay natin. Baka ang nangyayari sa atin ngayon, kung ano lang yung ginugusto ng ating tainga, sabi ng Apostol Pablo, yun lang yung pinipili nila. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, na mayroong mga tao sa panahon ni Apostol Pablo, ng mga apostol, na pinipili na lang nila yung kung ano yung gusto ng kanilang pakinig. Di ba? Gusto lang nila yung ganitong pangangaral, gusto lang nila yung encouragement lang, gusto lang nila yung prosperity at kung ano-ano pa. Pero mga kapatid, ang gustong ibig sabihin ng Diyos sa atin sa umagang ito ay yung pangangaral na magkakaroon ng steering sa atin. Gagawin kang hindi komportable sa iyong kinaupuan dahil ang tinatalakay yung totoong pag-uugali natin. Amen.
Dahil ang sabi rito, see if that old temper and selfishness and godliness, love of the world, love of the television, and things at night, kung ano pang mga bagay na ginagawa, and leaving the church set empty, and pews set empty, when you ought to be out there like Jesus. So yun po yung ibig sabihin ng prophet. Kailangan talakayin ng salita ng Diyos kung ano yung mga maling bagay sa buhay mo. Yan yung sinasabing steering. Mamaya, maintindihan pa natin yan ng lubusan, mga kapatid. Dahil yung steering, mayroong sinabi ang prophet, paano ba yung steering? So yung steering po kasi, sabi niya, pwede ba nating tingnan na yan, Sister Ann? So dyan na rin naman tayo dinala. So sa pangangaral ng prophet, na the presence of God unrecognized sa paragraph 4, kung na yung na-save na. So, sa paragraph 4, so, the presence of God unrecognized, 1964. So, doon ka na lang sa aklat. Paragraph 4, itaas mo. Okay. Sa uling bahagi ng paragraph 3. So, mababasa natin dito. Sige pa, baba. Baba. Sabi niyan, mga kapatid, yung no more water in it. So, dito niya po kasi pinaliwanag yung sinasabing steering. Sabi rito, no more water in it. Just all stirred up. Sabi niya rito, well, now, what is stirred up about? Ano daw po ba yung ibig sabihin ng stirred up about? You know what a stirring up of the water does? So yung nangyayari daw po kapag ka ini-stir mo yung tubig, kapag ka mayroong mga basura doon, mga kapatid, washes all the trash out of it up on the bank. Kagaya po ng dagat, kapag ka mayroong steering yung alon, yung mga basura, kung ano man yung meron dyan, tinatangay doon sa dalampasigan. Yan po yung example ng prophet ng steering. Kapag ka mayroong steering, kinakailangang i-flush yung mga basura na yan, mga kapatid. Kinakailangan mawala yan sa sistema. Naintindihan? Yan po yung ibig sabihin ng steering. Kailangang ma-flush, ma-wash out yung mga basura na nandyan sa sistema mo. So balikan na natin yung sinasabi ng prophet doon. Kasi meron pong binanggit yung prophet na castor oil, mga mahal na kapatid. Ano ba yung castor oil? Meron po itong mayroon po 4 na pinapakita yung castor oil. So yung una, pamilyar dito ang ating kapatid, Brother Alex, yung castor oil daw po ay isang powerful laxative. Alam niyo po ba yung laxative? Kapag ka uminom ka ng laxative, talagang pipersain ka niyan na magbawas, mga kapatid. Naintindihan? Are you following me, mga kapatid? Diba? Kaya pala, mayroong castor oil. Mga kapatid, na binabanggit yung prophet, kaya sinasama ng kanyang nanay, nung sila ay kumakain, hindi man masarap yung pagkain nila, matitigas man o anumang pagkain yon, mga kapatid. So nakakatulong yung castor oil na kahit hindi mainam yung amoy, mga kapatid, isinasama ng kanyang nanay para magkaroon ng mainam na digestion yung kanyang mga anak. So yung castor oil po, mga mahal na kapatid, so is a powerful laxative. So yung castor oil is well known for its use as a natural laxative and is approved by the Food and Drug Administration for this purpose. So nakakatulong po yung castor oil. Nawa, meron kayong makita. Ano ba yung ibig sabihin ng oil? Ano yung oil, Brother Jeric? Ha? Diba? Yung langis, mga mahal na kapatid. Sinasabi natin na yan ay anointing. Diba? Minsan, tinitingnan din natin yan, nandyan yung dumarating yung revelation, mga mahal na kapatid. At yung revelation na yan, kapag ka natanggap natin, kagaya ng binanggit kanina, aalisin yung mga maling pagtingin. Amen. Powerful laxative, mga mahal na kapatid. Sabi pa nga,
when the Spirit of truth shall come. John chapter 16 verse 13. When the Spirit of truth shall come, He will guide you into all truth. Aalisin yung mga kasinungalingan. Aalisin yung mga basura. Yan po yung Espiritu ng katotohanan, mga mahal na kapatid. John chapter 16 verse 13. Mabasa niyo po yan dyan, mga kapatid. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, and He will show you things to come. So yung castor oil, mga kapatid, ay sa natural laxative para alisin yung mga dumi na meron tayo. So natural type spiritual. It works quickly by stimulating muscle movement in the intestine, making it effective for temporary constipation. Kung kinakabag ka, mga kapatid, kasi hindi tama yung pagkain mo, hindi mo nginuya ng tama. Alam niya ni Brother Wilson. Kaya kapag kumakain si Brother Wilson, mga kapatid, kinakailangan niyang nguyain ng tama. Kasi kung hindi, magkakaroon siya ng constipation. Diba? Kailangan ng castor oil. Kailangan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. For the relief or bowel cleansing for medical procedures. So, bowel cleansing, paglilinis. At yung castor oil din, mga kapatid, is a natural moisturizer to increase the skin water content. So, aalisin yung pagiging tuyo natin, yung dryness natin, yung spiritual dryness natin naalisin kapag ka nandyan yung anointing ng Espiritu Santo. Amen. Aalisin yung pagkatuyo natin, mga kapatid. At yung pangatlo, nagpo-promote ng wound healing. Amen. Hallelujah. So yan po ay tinatawag ding balsam. So alam natin yung balm of the Gilead, mga kapatid. Balm to take. Sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 51 verse 8. So yung castor oil is a balm, mga mahal na kapatid, sa balsam to treat wounds. Sabi ng Jeremiah 51 verse 8. Babylon is suddenly fallen and destroyed. Hold for her. Take balm for her pain, if so she may be healed. Kumuha ka daw ng balm para sa kanyang karamdaman, para siya ay gumaling. Amen. So yan po yung castor oil, mga kapatid. At yung pang-apat ay may be helpful for cleaning and storing dentures, yung mga pustiso nyo. Kung merong mga para sa bibig natin, mga kapatid, so ginagamit yung castor oil para maging antibacteria, anti-fungi, mga mahal na kapatid. Dahil yung bibig natin ay normal o kaya kapag hindi natin naingatan, magkakaroon tayo ng mga stomatitis. Ano ba yung stomatitis? So yan yung sinasabi ng siyentipiko, mga kapatid, cold and canker sores. Yung mga singaw. So nakakatulong, mga kapatid, yung castor oil para ma-prevent yung pagkakaroon ng singaw natin sa bibig. Ano kasi yung nangyayari kapag mayroong singaw sa bibig ng isang tao? Nahirapang magsalita, nahirapang kumain. Diba? Kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon para matulungan tayong kainin ng kanyang salita. Dahil ang Espiritu ng Panginoon, ito yung ginagamit niya para ma-digest natin ng tama ang salita ng Diyos. I-guide niya tayo nito, paano ba i-digest yung salita ng Diyos. At kapag ka sinabing i-digest, kung paano isagawa ang salita ng Diyos. Diba? Kasi kung titingnan din natin ang isang example, mga kapatid, balikan na natin yung Genesis chapter 3. Kunin natin yung example. Sa bagay na ito, yung oras ni magpapaintulot. Sabi rito, alam na natin yung pangyayari dito. Yung chapter 3 verse 1, kinakausap ni Eva, kinakausap ng serpent si Eva, patungkol sa pagkain. Di ba? At dito na lang tayo sa verse 5. So sabi sa verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. So kapag kinain mo daw yung ipinagbabawal na ito ng Diyos, hindi ka daw mamamatay. Yan yung sabi ng kaaway. Kaya dapat alamin natin yung pinapakinggan natin tama.
Kasi kung hindi, mga kapatid, madadaya tayo. Diba? Naghahapag yung kaaway ng pagkain kay Eva. Naghahapag siya ng kakaibang putahe. Ibang putahe sa putahe na ibinigay ng Diyos. Alam niyo ba yung putahe, mga kapatid? Yan po yung salita. Ibang salita, ibang pagkain ibinigay ng kaaway. Dinagdagan niya, mga mahal na kapatid. Nilagyan niya ng libadura. Hinalo niya. Inistir niya. Kaya lang may halo. At nagdala ng kamatayan sa sangkatauhan. Sabi sa verse 5, sa Tagalog, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat niya ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, ginamit niya yung spiritual eye niya at nakalulugod sa mga mata. Unang mata, yung nandoon sa una, nakalulugod sa mga mata, spiritual eye na, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Hindi lang yan literal na pagkain, mga kapatid. Ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, dinigest, at binigyan niya ang kanyang asawang lalaki at ito'y kumain. Verse 7, last verse. Nagkaroon ng steering sa kanilang pagkataong loob. Nang kainin nila yung ipinagbabawal na punong kahoy na hindi dapat kainin ng tao. Nagkaroon na ng steering. Kasi pag kinain mo yung isang bagay, magkakaroon niya ng process sa iyo. Natural man, spiritual man, mga mahal na kapatid, magkakaroon ng steering. Magkakaroon ng pinupukaw nito yung digestive system natin. Pinupukaw nito yung kaluluwa natin. Kasi yung salitang steering, pinupukaw. Merong ina-activate, mga mahal na kapatid. Nawa, masundan nyo po. At nung mapukaw na, mga mahal na kapatid, dahilan kinain na ni Eva at ni Adan yung dapat hindi nila kainin, ano yung nangyari? Nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Nagkaroon ng reaction. Yung reaction, gumawa ng damit, dati hindi naman dapat, mayroong pagbabago sa kanilang pagtingin. Nagkaroon ng pagbabago ng sensation. O kung ano pang mga termino ang pwede natin gawin, tingnan, o kaya sabihin. Kaya kung ating makikita, mga kapatid, dapat alamin natin yung spiritual gastronomics natin. Yung gastronomy. So kakaiba man pakinggan, pero nandoon po yung nais na ipakita sa atin sa umagang ito. Di ba? At yung titingnan pa natin, sino ba yung pwede pa natin bigyan ng example? Naibigay kong example to sa mga kabataan noong nakaraang linggo. Nung matatandaan ng mga kabataan na nandito. Yung nailagay kong mga example, yung eunuch. Bakit? Ano yung nangyari sa eunuch? Yung eunuch na ito, nagbabasa ng salita ng Diyos. Nagbabasa ng salita ng Diyos, inudyukan ng Espiritu Santo si Felipe na pumaroon sa lugar na yun. Amen. At nang makita ni Felipe at mapakinggan na yung eunuch ay kumakain ng salita ng Diyos, pero hindi niya nadadigest ng tama. Kaya pala siya sinugo ng Diyos doon sa lugar na yon para pagpahayagan ni Philip, yung eunuch, paano i-digest ng tama yung salita ng Diyos. Amen. At yan yung kahalagahan ng castor oil, mga mahal na kapatid. Yung pag-aaral natin ginagawa. Si Saulo, mga mahal na kapatid, kagaya ng ating na-example sa mga kabataan nung nakaraan, habang si Saulo ay gumagawa. So nawa, maintindihan natin na yung pag-digest, pagkain, ito ay kahaling katulad, mga mahal na kapatid, ng pagsasagawa. That's right. Alam ko, masundan nyo yan kasi matagal na natin yung malimit na napapakinggan. Ang pagkain ay kagaya ng pagsasakatuparan. So si Saulo po, mga mahal na kapatid, habang patuloy niyang dinadigest yung salita na meron siya sa panahon na ito, bago siya ma-convert, kumakain siya. Isinasakatuparan niya yung salita na kanyang nalalaman.
Mga kapatid, no, masundan nyo. Habang kinakain niya, habang sinasakatuparan niya, biglang na-encounter niya ang Diyos sa kanyang buhay. Biglang na-encounter niya ang Diyos sa kanyang buhay, at ito ay nagdala kay Saulo para mabago yung kanyang pamumuhay. So napakahalaga ng encounter sa Diyos, mga mahal na kapatid. The Samaritan woman, akala niya yung ginagawa niya, yung pamumuhay niya ay tama na. Sabi ng Panginoon, mayroong kang naging asawa, pero ang kasama mo ngayon hindi mo asawa. Gumagawa yung Espiritu, gumagawa yung salita sa buhay ng Samaritan woman. Ini-steer ng Panginoon yung buhay ng isang tao. Kinakalaukaw ng Diyos, pinupukaw ng Diyos yung kalagayan ng tao, yung kalalagayan niya. Ano ba yung mali? Yan po yung ibig sabihin ng steering. Inaalam kung ano yung mali sa buhay natin. Kasi kung hindi natin makikita kung ano yung mali sa buhay natin, walang mangyayari sa atin dito. Di ba? Dapat nararanasan natin, kagaya ng binanggit natin kanina, na sabi ng prophet, mga kapatid, na it will make you sick. Diba? Kailangan magkaroon ng pagbabago. Although hindi maging komportable yung unang pag-encounter natin sa salita ng Diyos, magkakaroon naman ito ng magandang bunga afterwards. Just like Moses, mga kapatid, na nabanggit ko sa kanila nung nakaraang linggo, na si Moses din, sapat na sa kanya yung pamumuhay niya. Nandun na siya sa wilderness, ginagawa, nagpapastol siya, pero dahilan may purpose ang Diyos sa kanyang buhay, ano yung ginamit ng Diyos sa kanya? Yung burning bush, mga mahal na kapatid. Kakaiba, ginamit ng Diyos yung burning bush para pukawin yung atensyon ni Moses. Na yung pamumuhay niya hindi pwede maging ganoon na lang palagi. Dahilan mayroong ministeryong gagampanan si Moises pagdating ng panahon. At yun na nga yung nangyari. Nagkaroon ng steering, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Moises. At doon nangyari, kaya lumabas yung bayan ng Israel sa Egypt dahilan mayroong Moses na binago ang buhay. Amen. So, sinortcut ko na lang kasi kulang na yung oras natin, mga kapatid. So dito tayo, mga kapatid, sa pangalawang quotation na aking i-prepare. So sabi rito, sa pangangaral ulit na the presence of God unrecognized sa message. So dapat hindi tayo maging kampante habang tayo dumadalo ng gawain. Dapat palaging may steer up. Dapat palaging mayroong steering na nangyayari sa buhay natin. Kasi kumakain tayo ng pagkain, which is ang salita ng Diyos. Amen. Kung walang digestion na nangyayari sa atin, uuwi tayo na hindi tayo busog. Uuwi tayong gutom. Dapat masustansya yung kinakain natin. Sabi rito, I tell you friends, just because that we are members of the church or something like that, that doesn't mean too much to us. Diba? Hindi yun sapat na maging member tayo ng simbahan. You better buckle up that armor. You better take the whole word of God and hold on to it and quit this Hollywood acting around here. Ano ba yung binabanggit ng prophet? So sa panahon kasi na yan, nagpasimula na yung mga Hollywood. Nagpasimula na yung mga artista, si Marilyn Monroe, kung ano pang mga artista na nandoon, at gumagawa sila ng mga pelikula. Right? And it's got right into the church. And it's a shame. So nakapasok sa simbahan, mga mahal na kapatid, yung mga Hollywood acting na yan. But Hollywood glows just makes a bright light, and the church today is trying to compare with Hollywood. Diba? Unawa, meron tayong makuha sa bahaging ito. At sabi pa rito, Christ is not in Hollywood. Christ is in the individual. Hollywood glow or Hollywood glares while the gospel glows with humility. God ain't in this great
find fancy places and all this stuff that we see. He comes in humility, in form of meekness, in gentleness, pass right through. And if you are acquainted with the word, you will see it. So ang nakita ko lang po dito mga kapatid, dahilan baka meron tayo mga kapatid dito na addict na sa panonood ng mga Hollywood movies na yan, puro na lang acting kung ano-ano pang mga bagay. At napapasok yung simbahan natin. Sabi ng prophet, wag daw tayo doon mga mahal na kapatid. Christ is not in Hollywood. Christ is not in Korean novela. Right? Kaya tigil na natin yan. Amen. Alisin na natin yung mga pelikula na yan. Yung mga ganyan-ganyan, mga kapatid. Kasi wala tayong makikita diyan. Although mayroong mga Christian movies na makita natin, maging maingat pa rin tayo. Kasi baka yung mga pelikula na ating pinapakinggan, pinapanood, meron ng karagdagan. So yan lang yung gusto kong ipakita diyan, mga kapatid. So sumunod na quote na pangangaral na Hear Ye Him, paragraph 113, kagaya ng kwento nun ng prophet, pero iba naman yung ipinakita niya dito. Sabi rito, sa part B ng 113, Hear Ye Him, 1960, sabi niyan, dito na lang tayo sa When It Come. Sige, baba mo pa. Sige, taas mo kaunti. Yan. Yan, dyan na lang. Basahin nyo na lang po pag uwi. Sabi rito, oh, when it come, my time, it hold my nose. Kasi nakapila yung magkakapatid habang nilalagyan ng kanilang mama, si Barbanham ng castor oil. Please don't. So ayaw pa si Barbanham, it just make me so sick. Next, I remember that little old southern mommy of mine, yung kanyang nanay. She would say, but look, tingnan mo, Billy, si Barbanham, Billy kasi yung tawag sa kanya. If it doesn't make you sick, it doesn't do you any good. Inulit lang ulit. And that's the way I preach the gospel. If this make you sick, uncomfortable ka, kasi merong kailangang matugunan, it might stir up some of your gastronomics of the Bible. So yung gastronomic, pag-aaral, kung paano kumain ng tama. It might stir up some of your gastronomics of the Bible. And it getting started, right? That's right. We need the old-fashioned gospel. Amen? Yan yung ibig sabihin ng prophet. Para daw makita natin paano yung tamang pagkain, yung tamang diet na sinasabi ng Biblia. Na kung magagawa natin yan, makikita natin na kailangan natin yung old-fashioned gospel. We need the power of God, the Holy Ghost back in, and all the Hollywood and television stars move out. So yan po yung ginagawa pala mga kapatid. Kung aaralin natin kung paano yung tamang pagkain. Kasi yung television, mayroong napipid sa atin eh. Yan yung sinasabi ng prophet. Na sa halip na kay Kristo tayo tumuon, doon sa mga Hollywood star, Hollywood actor, nababaling yung attention natin. So sabi ng prophet, and all the Hollywood and television stars move out. Si Cardo man yan, sino man yan mga kapatid. Kailangang i-move out daw yan, sabi ng prophet. Kailangan bumalik tayo sa old-fashioned gospel. We need the power of God and the Holy Ghost back in. Next, sa pangaral ulit ng prophet, the junction time. Sabi niya rito sa paragraph 123. So, hindi na po nakakapagod mga kapatid. Amen. Sapagkat nag-i-enjoy na tayo ng mga mensahe sa uling mga araw na ito. We need the message for the revelation of the Word of God, mga kapatid. Now, that's the same thing by the gospel. 123. Yan, paragraph 123 ng The Junction Time, 1956. Sabi rito,
Di pa pala na-save kanina. 123, sabi rito, now that the same thing by the gospel, if it don't, it will stir up your gastronomics. So, namamanghalang kasi ako sa ginagamit ng prophet na gastronomics. Ano ba kasi yung gastronomic na yan? So, napukaw lang, na-stir lang ako mga kapatid ng salitang yan. Kaya po, inaral ko at nagbigay ang Diyos mga kapatid ng inspirasyon. At yan po yung binabahagi natin sa umagang ito. The junction time, 1956, paragraph 123. Iba yan mga kapatid. Sabi rito, now that the same thing by the gospel. Yan na lang siguro yung pakitype. Now that the same thing by the gospel. The same thing by the gospel. Di naka-exact, kaya hindi lumalabas. The same thing by the gospel. Okay. Kailangan siguro ng gastronomics. Aralin din, mga mahal na kapatid. Sabi rito, so iba yung paragraph na nandito. So now that the same thing by the gospel, it don't stir you up your gastronomics. So nawa, hindi na kayo nalilito kung ano yung gastronomics na yun kasi binigyan na natin ng meaning niya kanina. And set you ready for the week in the journey ahead. So inire-ready daw tayo. Amen. And the gospel will certainly sicken you up. Yan po yung totoo. Kasi kung yung gospel, hindi tayo, kung tinatanggap natin yung gospel pero walang, sabi ng prophet, walang sickening, walang uncomfortable na nangyayari sa'yo. Di ba? Baka perfecto ka na. Yan yung ibig sabihin niya. Kasi kung perfecto na yung isang mananampalataya, wala nang negative na mangyayari. Pero alam natin na marami pang kailangang ayusin sa buhay natin. Amen. Kaya kapag ka pinapakinggan natin yung gospel sa uling mga araw na ito, palaging mayroong sickening. Bakit mayroong mali sa buhay natin na kinakailangang itama? Sabi rito, the gospel will certainly sicken you up if you're not right with God. Di ba? Kasi kung may mali sa atin, iepekto yung gospel sa atin. Amen. I don't say that for a joke, but that is truth. Diba? So aralin daw natin yung mensahe, aralin natin yung salita, kunin natin yung revelation, kagaya ng sinabi ng ating kapatid kanina. Kasi kung hindi natin naaralin yan, walang pag-aaral sa atin, kasi hindi naman sapat siguro mga kapatid na makinig lang tayo ng makinig sa mga lingkod ng Diyos. Kailangan meron tayong pag-aaral din. Nagno-notes kayo, pero pag uwi sa tahanan, babalikan natin, i-review natin para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Amen. So, sicken you up if you're not right with God. Spiritual gastronomics. So, yan yung magiging mangyayari sa atin. So, sumunod, Revelation chapter 5, part 2, 1961. Sabi rito, paragraph 190. Okay. So, next time, aralin ng ating kapatid paano ba maisisave yan. Para next time ay click na lang ng click. So, nasisave naman po yan mga kapatid. Kapag pinauna na natin yan. Sabi rito, hindi ulit yan. Sabi rito, so you watch as these things unfold themselves. So you watch as these things. Tayo natin mga kapatid. Unfold themselves. Mga pwedeng yun na lang.
unfold themselves. Nakita mo ba dyan, Sister At? Dito kasi maliit eh. Magkadikit. Yun. So sabi rito mga kapatid, so you watch as these things unfold themselves. It runs background and opens up the book. So now this actually gives the picture of the entire Bible. And the seals that is got the Bible hid from the eyes of wise and prudent. God by the Holy Spirit is opening them up like this and revealing them right around through the Bible. Glory to God. Kagaya kanina, brother, I tell you, that just gets my spiritual gastronomic stirred up. Diba? See, now look here. You understand what I mean? So now, naintindihan na natin. Here it is, a seal. Now, if you watch and read here, go to Jeremiah and you see how he sealed it. Now, there's the book, it wrote in there. Now, just at the time for the first revelation, then he opens up this seal. Now, you watch and see what the first seal was. And when we get to the seals, then time for the second seal. He pulls the next seal out and you know where we are at. We're almost on the seventh seal right now, and when the seventh. So kahit di ko na po yan tuloy, ang gusto ko lang pong ipakita sa inyo mga kapatid, na kapag ka inaral natin paano nagbubukas ang Diyos, paano nagre-reveal ang Diyos, may intindihan natin yung pasunod-sunod, mga mahal na kapatid. Yan po yung ibig sabihin ng spiritual gastronomics. Kaya yung revelation kanina, masusundan natin ito kung makikita natin paano ba ito binubuksan ng Diyos sa atin. Kagaya po ng malimitan din mapakinggan sa mga lingkod ng Diyos, kapag ka pinakinggan mo yung revelation sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka mabubuksan sa pamamagitan lang ng pakikinig doon. Kinakailangan mong balikan din yung salita at ikaw din yung magbasa noon, mga mahal na kapatid. Amen. Hindi lang yun, matatapos sa napakinggan mo, naintindihan mo na kagad. No. Kasi baka dumating yung isang pagkakataon ulit, may magtanong sa'yo, hindi mo naman inaral, hindi nahayag sa'yo personally, then, makikita na akala mo reveal na sa'yo, hindi pa pala. That's right? Kasi yung spiritual gastronomics, napakalaga sa revelation ng Diyos, mga mahal na kapatid, sa uling mga araw na ito. Diba? Ano yung spiritual gastronomics? Balikan lang ulit natin. Is the art or science of good eating. Paano yung tamang pagkain, mga mahal na kapatid? Yung proseso, paano kinakain? Para mag-benefits ka nung kinakain mo, dapat maintindihan mo paano kainin yung isang bagay. Ganoon din sa salita ng Diyos. Although tama naman po mga kapatid na pakikinig ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Tama yun. Pupukawin yung atensyon natin para magpasimula tayong sumampalataya sa Diyos, sa Panginoon, pero hindi nagtatapos sa pakikinig lang. Sabi ng salita ng Diyos, search the Scripture. Amen. Doon tayo kumakain kasi yung gawain natin hindi naman araw-araw. Gagawain tayo 2 beses lang sa isang linggo. Paano yung pagkain natin spiritually sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules, sa Huwebes, Biyernes? Di ba? Kung wala tayong gagawing spiritual gastronomics, di ba? Gastronomy, mga mahal na kapatid, sabi ng prophet. Di ba? Kung literal type spiritual, kumakain tayo araw-araw, 3 times a day, dapat mag-type din spiritually. Hindi man 3 beses, pero the more, the merrier, mga mahal na kapatid. Kapag ka pinag-usapan sa spiritual, the more, the merrier. So, konti na lang to, mga kapatid. O, konti na lang. Sigurado ako, mga kapatid. So, sabi pa rito, so, binasa na natin ito kanina, balikan lang natin, yung the presence of God unrecognized sa paragraph 3. So, sabi kasi rito ng prophet, balikan lang natin, well, now what's stirred up about? You know what stirring up of the water does? It washes all the trash out of it, up on the bank. So
So yun po yung nangyayari ng steering. Inilalabas, inaalis yung mga maruruming bagay. So, last quotation na lang, Mr. Ann, yung pinakalas. Paragraph 180. At tayo po ay magtatapos sa umagang ito. So nawa, meron po tayong nakuha. Ito po yung kailangan natin kung naghihintay tayo ng pag-agaw, mga mahal na kapatid. Napakalaga pala ng gastronomics. So napakarami pa sana, kung inyong isi-search yan, yung gastronomics, napakarami ng hit niyan, mga mahal na kapatid. Pero pumili na lang ako ng ilang mga mensahe ng prophet para ito po ay magbenepisyo tayo sa umagang ito. Paragraph 180, sabi rito, but, and then, the thing of it was after that, to get ready for school Sunday. Now, this was on Saturday night and Sunday. And on Sunday, we would all take a good round of castor oil. So binanggit ulit yung castor oil ng prophet on account of the way we had to eat. I got so sick of it, I would hold my nose, just gag. I said, Mama, I can't even stand the stuff. I can't yet. So yung physical natin talagang hindi kayang tagalan yan kung hindi tayo sanay, mga mahal na kapatid. Yung castor oil, yung langis na yan, mga mahal na kapatid. So yung langis, spiritually, ay makuha rin natin. She said, honey, if it don't make you sick, it don't do you any good. Paragraph 181. That's the way this gospel is. If it don't get your spiritual gastronomics all stirred up, make you real sick, you won't go to digging and finding out whether it's right or not. Right? So kung hindi daw tayo magdidig pa, magpa-find pa, magsi-search pa, hindi natin makikita kung ano yung tama at hindi. Oh yes, it is good for you. It will stir you all up and picks you up. So yan po, mga kapatid. Ito ay mabuti daw sa atin. At i-stir tayo nito. At ipipix tayo nito, mga mahal na kapatid. And it will make you ready for the rapture when it comes. That's right. Yes. Kung palagi natin gagawin to, yung good eating na sinasabi ng prophet, ihahanda tayo nito, i-ready tayo nito kapag dumating yung rapture. Amen. Sabi pa sa 182, sabi pa rito, so this mother has decided she don't want her little eagles to become just denominational chickens. My goodness. No. She has decided that. Kagaya ng eagle, kinakailangang i-steer yung kanyang sasalagan, yung kanyang pugad para lumitaw kung paano lumipad yung mga munting agila, mga mahal na kapatid. Napakahalaga ng steering. Ihahanda tayo nito. Nalalapit na paglipad, mga mahal na kapatid. He has to decided that. So she has to get them out of that nest. Kinakailangang maalis tayo sa comfort zone natin. When everything is working right, she has to give them a trial. So mayroong pagsubok, mayroong steering na nangyayari. So yung pagsubok pala is steering. So you know what she does? She gets right in there and takes her big bill, her and Papa, and throws every bit of that packing out of there. Then it gets wrapped. Oh my, like it did after Pentecost. Persecution rose and everything else, you know. Every time the little eagle starts to set down, he would jump. He was on a sticker. Did you ever have that experience? Everywhere you go, stickers. Diba? Pinapakita lang ng prophet, kaya kailangan natin ng experience. Kinakailangan natin ng encounter, mga kapatid. Kinakailangan natin ng steering na yan. At kung hindi natin nararanasan ng steering na yan, habang nandito tayo sa gawain ng Diyos, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mayahanda, mga mahal na kapatid. Ganun lang kasimple.
Aralin natin kung paano yung tamang pagkain. Amen. At ako naman ay umaasa ng mga pinapakain sa atin sa dakong ito ay isang mabuting pagkain para sa atin. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Amen. At kung gusto nating maging epektibo sa ministeryo na ginagampanan natin, mga kapatid, mayroong sinabi si Apostol Pablo, "Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee." I-stir up natin. So yan po ay sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Mga mahal na kapatid, yan na lang po at tayo po ay magtapos. So alas 12 sakto. So pasensya na po, medyo humaba ng kaunti. So nawa, kahit ilang minuto pa habang ibibigay ko mamaya sa ating kapatid ay makapag-taste pa tayo ng kaunti, mga kapatid. So 2 Timothy chapter 1 verse 6, last verse. Paalala na lang to, mga kapatid, kagaya ng sinasabi ng Apostol Pablo. Paalala lang, mga kapatid, sabi rito, dahil dito pinaalala ko sa inyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking kamay. So mayroong pagpapatong sa panahon na yon, pero ako'y umaasa, mga kapatid, na bago man maganap ang pagpapatong ng mga kamay na yan, meron tayong ministeryong ginagampanan. Aling mga araw na ito. Sa English, basahin natin. "Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee." Para may stir up, mga mahal na kapatid, para magningas yung kaloob na nasa atin, kailangan natin yung gastronomics. Paano pakainin ng tama yung ating kaluluwa. Paano ma-feed ng tama yung bawat isa sa atin. Nang sa gayon, matanggap natin yung kalakasan na nagmumula sa ating Diyos. So, yun lang po yung aking babahagi sa inyo sa umagang ito. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo po ay saglit lang na pasasalamat sa Panginoon. Yuko po natin ang ating mga ulo. Dakila naming Diyos, aming ka pong pinapasalamatan sa oras na ito. Lord, salamat po sa mga salita na iyong binahagi sa amin. Marahil, sinabi ng prophet, ang spiritual gastronomics na ito, sinikap ng iyong lingkod na maibahagi sa kanila na kung sila man po ay magbasa ng mensahe sa uling mga araw na ito at masumpungan nila ang salitang ito, Panginoon, ay nawa, maalala nila, Panginoon, ang pangangaral na ito na nagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng gastronomics na ito, Lord. Kaya sa oras na ito, Lord, sa iyo lamang po ang pasasalamat. Salamat po muli, Panginoon, sa paggamit mo sa iyong lingkod. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa inspirasyon. Salamat po sa mga salita na pagkain namin sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang pasasalamat at may balik lamang sa iyo ang papuri sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Akin pong binibigay sa ating kapatid.